Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the Farting Toys Deathstroke. Okay, painitan muna natin yung figure para mabilis or mag-loosen up yung mga joints para matanggal natin yung mga parts. Okay, tanggalin natin yung sword, tanggalin natin yung head. Ooh, nice. Itong sword sheath, arms. Okay. Itong parts sa shoulders. Okay. And then yung waist niya. Actually, ito lang kailangan natin tanggalin. Okay, gamit tayo ng blue tack at saka alligator clip. Actually, gagamit din ako nito para i-mask yung eyes niya. Para hindi natin malagyan ng spray paint. Tapos ito yung gagamitin natin primer. Bosny number 4 flat black. Okay? 2 thin coats yung gagawin natin. Okay? So yan, balikan ko kayo kapag na-spray na natin to ng flat black. Okay, next step. Gamit tayo ng soldering iron para makapaglagay tayo ng battle damage dito sa kanyang shoulders and sa iba pang parts. So naglalagay tayo ngayon ng bullet damage dito sa kanyang right shoulder. And yan, dito rin. Tapos dito rin sa kanyang legs. Ilagay din tayo. And dito rin sa kanyang face. Okay, tapos na tayo mag-prime using the flat black na spray paint from Bosny. And yung next step na gagawin natin ay mag-dry brush tayo using Vallejo Metal Color Steel 77.712 or Acero. Okay, try natin mag-dry brush dito sa likod para magkaroon ng konting weathering, lumabas yung detail, yung armor plates. Yan. Gamit kong brush dito, flat top makeup brush. For the face, ito yung mock-up na ginawa ko sa Photoshop. So sa kanyang left side, teka, zoom out ko lang. Ayan, sa left side ng face niya, kung nasan yung eyes, nandun yung white na skull. Tapos dito naman, yun yung negative or yung opposite na colors, yung black na skull. Tapos siguro red na lang itong mata niya. Tapos yung mga lines doon, lines na lalagay natin for finer details, white naman. Ito naman yung mga pang detail na line art, black. Okay, try natin i-execute. Okay, drawing natin yung skull. Gawa lang tayo muna ng sketch. Or boundaries kung saan natatapos or nag-start yung shape ng skull. Okay. Okay, I changed my mind. Ang ginawa natin dito sa kanyang right side, gray na lang. Mas gray siya para hindi super opposite. Okay? Tapos maglalagay na tayo ng detailing using this very fine brush. Okay? From Arts mo to. Ayan. Detailing lang para kunwari medyo damage na yung kanyang eyes. We can do cracks, something like this. Yeah. Okay, next step para sa mga straps, mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Leather Brown. Okay, apply natin dito sa pouches ni Deathstroke. Okay. Tsaka sa straps.
Okay, after the leather brown, mag-apply naman tayo ng pH 109 Earth Tan for the highlights. So, ang gagamitin nating method ay dry brushing over the brown parts only. Okay. Try natin dito sa pouches. Okay. Yan, yung dry brushing, nalalagyan sila ng nalalagyan ng highlights yung ating yung detail ng pouches. Yung pouch design, yung strap design, yan. Nag-add din siya ng level of weathering. Okay, next color na apply natin ay water-based acrylic primer matte gray. Apply natin dito sa kanyang shoulder armor. And some other parts para magkaroon ng konting color separation. Okay, we are almost done dito sa project natin na Deathstroke X Punisher. So gamit tayo ng warm red para makapag-add tayo ng mga blood effects. Tapos ang pang-apply natin ay sponge. Okay, so dab lang natin dito sa chest, shoulders, waist, sa legs, sa knees. Okay, dito sa shoulders. Just some blood effects lang para may additional contrast lang din. Sa arms din, konti lang. Okay. Okay, we are done with the project, mga moms or sir mom. I'm very happy with the McFarlane Deathstroke na sculpt. Super nice. Punong-puno siya ng details ng mga armor plates. And you have the scales, you have the texture, you have the super cool mask or headgear or armor. Tapos dito, you have the weapon. Ang dinagdag ko na lang dito, yung mga... Actually, wala na kasi kung munition pack eh. Pero, nagdagdag na lang ako from the previous na customs natin. Yan. Kumuha na lang ako ng mga pistols, ng mga Uzis, ng mga submachine guns. Tapos, in-equip ko na lang sa likod using this, yung blue tack na lang. Pero, yun nga, ano pa rin siya, removable naman yung mga barrel and you can reattach whenever you want. Or wherever you want. Dito, pwede sa waist, pwede sa legs. So, if you have a pistol or something like this, yan, pwede yan siguro sa holster niya or near the pouches or near the waist or here sa legs, baka pwede. Yan. Pero ito na, tapos na yung ating DSX Punisher na custom. Yan. Mapupunta to sa client natin from Salinas, California. Okay? So yan, shoutout sa iyo, sir. Super excited na akong ipadala to sa iyo, sir. Actually, meron pa tayong dalawa. Batman, Christian Bale, and Batman Injustice armor. So for now, ito na yung ating finished na custom repaint. And magpo-proceed na tayo sa next na work natin. Okay? So yun. Actually, sige, close up pa. Mas close up natin. You have the weapons, yung bandana, mga blood effects. Nag-add na rin ako. Warm red yung paint natin dyan. And you have the green grenade para meron tayong points of contrast din. Okay? You have the red na canister or nag-hold container na nag-hold ng mga bullets. Yan, blood effects, gold chainmail, pockets, straps. Yan. And then sa mata, you have the orange, yellow, fiery eyes. Tapos yung concept natin dito, yung half, yung skull design ni DSX Punisher. So you have the white here, tapos medyo gray tone yun din dito sa kanyang right side. Okay. Tapos you have the logo, then you have the blood effects. Yun. So sa articulation, wala namang pinagbago. Same pa rin. And papackage na natin ito papuntang Salinas, California. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.